Broken-hearted ka kasi pinagpalit ka ng girlfriend mo sa iba. Sa sobrang lungkot mo, bumisita ka na lang sa barkada para maghanap ng comfort. Kumusta naman ang pakiramdam mo, pre? Heto, nahihirapan pa rin akong tanggapin kasi. Ako nga nung iniwan ako ng jowa ko, ipina-feel ko talaga sa kanya na hindi ko siya kailangan. Pero pre, 6 years na kami eh. Sobrang sakit talaga kasi. Ako nga, 8 years kami ng ex ko, pero kinaya ko. Alam mo kasi, marunong akong mag-control ng emotions. Mahilig kasi ako manood ng Naruto at Dragon Ball. Natutunan kong pwede mo palang i-shift ang focus ng mind mo. Hanggang sa napansin mo, hindi na pala ikaw ang topic. Hindi na yung heartbreak mo ang nagiging takbo ng usapan, yung kaibigan mo na ang bida, at nasa kanya na ngayon ang atensyon ng buong barkada. Hindi niya gusto na basta maging cool lang nakapareho ng lahat. Gusto niya, siya ang maging pinaka-cool. Gusto niya mag-stand out sa crowd. He craves the spotlight. And that is the pursuit of popularity. Last time, napag-usapan natin ang pursuit of cool, kung saan karamihan sa mga tao ay nag-aabang ng mauuso. Pero ang mga taong nasa pursuit of popularity, sila mismo ang nagpapauso. Hindi nila gusto ang manggaya. Gusto nila, sila ang ginagaya. They want to think differently from the majority. Sila ang nagseset ng standard kung ano ang dapat maging cool. Kung lahat kayo na-appreciate ito, kailangan ako ang maunang kumontra. Ganito ako mag-isip, dapat kayo rin. Popularity gives you power. Pero ang downside nito, pag hindi mo ito kayang i-handle properly, lalamunin ka nito. People will see you as mayabang, tali-talinuhan, papansin, or worse, it can literally destroy you. Kasi popularity can be dangerously addictive. To the point na you'll do anything, as in anything, just to get that attention. Sanay ako na yung attention ni daddy ko ay nakatuon sa akin. Kaya maraming tao ang obsessed sa likes, sa views, sa followers. Every notification triggers dopamine. That's the chemical in the brain that's responsible for feeling of reward and pleasure. Yung fame addiction ay halos kapareho din lang ng drug addiction. The more you get it, the more you need it. The more you need it, the more you'll do anything to get it. Kaya mapapansin nyo, yung mga taong minsan nakatikim ng matinding fame, pag nakaramdam na sila na palaos na sila, mas nagiging aggressive na sila sa pagpapapansin nila. Nadyan yung ipapakita na nila yung mga bagay na hindi dapat ipakita, intentional na gumagawa ng mga issues, magsasalita ng mga bagay na alam nilang kaiinisan ng mga tao, o may mga aatakihin o sisiraan silang mga tao, at kung ano-ano pa. And you'll be surprised na some of them ay ginagawa pa rin yun kahit wala silang kinikita, kahit hindi sila monetized. In fact, some are even spending their own money para lang makuha ulit yung pakiramdam na yun. And this is not just about content creators or celebrities. May popular sa inyong pamilya, popular sa inyong barkada, popular sa classroom, popular sa opisina, popular sa inyong barangay. Huwag nyo nang itanggi. Alam ko, marami sa inyo ang nagkikrave sa attention. And of course, that includes me. O diba? Biglang naging tungkol na sa akin ang video na ito. Pero again, tulad ng dalawang nauna, there is nothing wrong with this pursuit. Kumpara sa pursuit of happiness at pursuit of cool, mas lamang ka na dito. Kasi dito you feel extra cool and of course, you get extra happiness. Pero wag niyong hahayaang dito na lang umikot ang buhay niyo. Maraming natatrap sa paghahabol ng popularity kasi wala itong limit. Kasi pakiramdam mo, hindi sapat na sikat ka lang sa classroom. Hindi sapat na sikat ka lang sa lugar niyo. At kahit may millions of followers ka pa sa social media, hindi pa rin sapat. Ikaw mismo, hindi mo na alam sa sarili mo kung kailan yung sapat na. At dahil karamihan gustong maging cool, sinusundan nila ang mga popular sa paningin nila. At ikaw naman, dahil alam mong may mga sumusunod sa'yo, patuloy kang gumagawa ng mga kung ano-anong idea kahit minsan, delikado na ito para sa mga nakikinig sa'yo. Kung ano-ano na lang kabalbalan ang finifeed mo sa isip ng mga tagapakinig mo dahil alam mong meron at merong susunod at makikinig sa'yo. Ako magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-bonding dun sa anak ko. What if I told you that every single day kids go to school, they become less intelligent? Gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung atensyon ng crew at maisoli po ito. Ingatan mo ang pangalan mo, ingatan mo ang buhay ng mga nagtitiwala at naniniwala sa'yo. If you learn to use the power of popularity properly, pwede itong magamit na springboard mo para maabot mo pa ang iba pang pursuits in life. Marami pa yan. Aim higher. Pag-uusapan naman natin next, ang level up version ng popularity. The pursuit of prestige. Pero yan lang muna sa ngayon. Adios.